Kabanata 7. Maging mahinahon. Ang kalmadong isip ay isa sa mga magagandang hiyas ng karunungan. Ito ay resulta ng matagal at matiyaga na pagsisikap sa pagpipigil sa sarili. Ang presensya nito ay isang indikasyon ng hinog na karanasan, at ng higit sa ordinaryong kaalaman sa mga batas at pagpapatakbo ng pag-iisip. Ang isang tao ay nagiging mahinahon sa sukat na nauunawaan niya ang kanyang sarili bilang isang nabuong pag-iisip na nilalang, dahil ang ganitong kaalaman ay nangangailangan ng pag-unawa sa iba bilang resulta ng pag-iisip, at habang siya ay nagkakaroon ng tamang pangunawa, at nakikita ng higit at mas malinaw. Ang panloob na mga ugnayan ng mga bagay sa pamamagitan ng pagkilos ng sanhi at epekto, ay tumitigil sa pagkabahala at pagsiklab at pag-aalala at pagdadalamhati, at nananatiling nakahanda, matatag, at tahimik. Ang kalmadong tao, na natutunan kung paano pamahalaan ang kanyang sarili, alam kung paano iakma ang kanyang sarili sa iba, at sila naman, ay iginagalang ang kanyang espiritual na lakas, at nadarama na maaari silang matuto tungkol sa kanya at umasa sa kanya. Habang nagiging mas kalmado ang isang tao, mas malaki ang kanyang tagumpay, ang kanyang impluwensya, ang kanyang kapangyarihan para sa kabutihan. Kahit na ang ordinaryong mga ngalakal ay masusumpungan ang pagtaas ng kanyang kaunlaran sa negosyo, habang siya ay nagkakaroon ng higit na pagpipigil sa sarili at pagkakapantay-pantay, dahil ang mga tao ay palaging mas gugustuhin na makitungo sa isang tao na ang kilos ay lubos na mahinahon. Ang malakas at mahinahon na tao ay palaging minamahal at iginagalang. Siya ay tulad ng isang punong nagbibigay lilim sa isang uhaw na lupa, o isang kanlungan na bato sa isang bagyo. Sino ang hindi magmamahal sa isang tahimik na puso, isang mahinahon, at balanseng buhay? Hindi mahalaga kung umulan man o umaraw, o kung anong mga pagbabago ang dumating sa mga nagtataglay ng mga pagpapala na ito, sapagkat sila ay palaging mahinahon, tahimik, at kalmado. Katatagan ng pagkatao, na tinatawag nating katahimikan ay ang huling aral ng kultura, ang bunga ng kaluluwa. Ito ay kasing halaga ng karunungan, higit na nanaisin kaysa ginto. Naghahanap ng pera kung ihahambing sa isang matahimik na buhay, isang buhay na nananahan sa karagatan ng katotohanan, sa ilalim ng mga alon, na hindi maaabot ng mga unos, sa walang hanggan na pagiging kalmado. Na mahinahon at maganda sa pamamagitan ng mga pagsabog na ugali, na sumisira sa kanilang pagiging mahinahon na pagkatao, at gumagawa ng masamang dugo. Ito ay isang katanungan kung ang karamihan sa mga tao ay hindi sinisira ang kanilang buhay, at sinisira ang kanilang kaligayahan sa pamamagitan ng kawalan ng pagpipigil sa sarili. Ilang tao ang nakikilala natin sa buhay na mabuti, na may katangi-tanging kalmado na katangian na karakter. Oo, ang sangkatauhan ay sumisikat sa walang pigil na pagnanasa, ay magulo sa hindi makontrol na kalungkutan, ay tinatangay ng pagkabalisa at pagdududa lamang ang matalinong tao, tanging siya na ang mga pag-iisip ay kontrolado at dinadalisay, ang nagpapasunod sa kanya sa mga hangin, at mga unos ng kaluluwa. Mga kaluluwang dinadaluyan ng bagyo, saan man kayo naroroon, sa anumang kalagayan ng inyong buhay, alamin ito sa karagatan ng buhay, ang mga pulo ng pagpapala ay nakangiti, at ang maaraw na baybayin ng inyong idea ay naghihintay sa inyong pagdating. Panatilihing matatag ang iyong kamay sa timon ng pag-iisip. Sa balat ng iyong kaluluwa nakahiga ang namumunong maestro, natutulog lang siya, gisingin ito. Ang pagpipigil sa sarili ay lakas, ang tamang pag-iisip ay karunungan, ang pagiging kalmado ay kapangyarihan. Sabihin sa iyong puso, kapayapaan, manatili ka. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan nyo, maaari po lamang na pindutin ang like, at subscribe button, at ang notification bell, upang lagi kayong updated, at magpatuloy pa tayo sa ating pag-upload.